Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba puro na lang mura ang natatanggap ni Kuting sa mga abogado ng ating bansa? Pinagmumura na lang talagang ginawa ni Atty. Roque kay Kuting dahil umano lahat na lang ng kanyang desisyon ay pabago-bago na lamang ang kanyang desisyon na tila bababa parang babaeng may dalaw kung magdesisyon. Tanong ng taong bayan, nireregla ka ba daw araw-araw Mr. President Kuting na hindi mo kayang panindigan ang mga desisyon mo? Act like a true leader Mr. Kuting, huwag pagpakakuting. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtanggilik sa ating channel. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, nililito ba tayo ni Kuting sa kanyang mga pahayag na pabago-bago ukol sa mainit na issues ngayon? Parang duda na ako sa sincerity ng intensyon ni Kuting para sa kabutihan ng mga Pilipino at ating bayan. At sabi din naman ng isang netizen, it seems po kasi nagbabasa lang ng script si Kuting without knowing yung intent ng binabasa niya. Kaya madalas mapapaisip ka sa speech niya na parang bakit ganun? Opposite yung action niya sa sinasabi niya. Hehehehe. Pa-drug test nyo na po kaya ang presidente? Or magkalaman na dapat sino talaga sa kanila ni speaker yung totoong presidente and Tambi. Kaya kung ikaw for instance ay isang kongresista ngayon at ako naman may karanasan bilang isang kongresista at titignan mo ngayon ang mga pinagsasabi ni Presidente, mahehelo ka talaga. Hindi mo alam kung anong gusto niya. Kaya ngayon, for instance, dito sa Politicians Initiative, itutuloy ba o hindi ang pamimili ng boto? O ngayon nagsalita na ang Presidente na siya isang ayon sa charter change. Ang mensahe niya, o sige tuloy na natin yung pamimili ng boto. At tuloy na natin yung panlilinlang. Di ba? Kasi sa kabila ng ang iskandalo nga ay namimili ng boto at ginagamit ang mga ayuda para makakalap ng lagda, nagsalita ang presidente na sang-ayon na siya ngayon sa charter change. So ang basa ng mga kongresista dyan, ang sasabihin siyempre ni Mr. Speaker, ay nako, pabor na ngayon ng presidente. Let's do it whatever at whatever cost. The end justifies the means. Machiavellian. O di ba? Gaya ng aking sinabi doon sa aking vlog ng linggo, matapos sa isang taon, ay complete 360-degree turn. No? At ngayon, siya isang ayon na para baguhin ang economic provisions sa Saligang Batas. Mr. President, ang problema, si Presidential Insan, Mr. Speaker, hindi naman po tayo sigurado kung anong gusto niyang baguhin eh. Ang gusto lang niyang baguhin ngayon, tanggalan ng boses ang Senado sa kahit anong pagbabago ng Saligang Batas na dadalhin sa taong bayan para sa kanilang approval. Dahil nga po ang gusto lang nilang tanggalin ay yung probisyon sa Saligang Batas na sa Constituent Assembly kung saan ang Kongreso mismo ang magdadala sa taong bayan ng mga proposed na pagbabago sa Saligang Batas magkakaroon lamang ng joint voting kung saan walang kalaban-laban ng 24 senador sa 318 na kongresista. Ewan ko nga ba kung bakit ang pinag-uusapan nila economic provisions? Wala po yan doon sa question na pinapasagot ng taong bayan ng mga politiko sa pamamagitan ng pamimili ng mga lagda at sa pamamagitan ng panlilinglang kapalit ng lagda, hindi naman po yan tinatanong nila sa taong bayan. So bakit ba tayo nagkakaroon ng debate sa economic provisions? Ang gusto lang naman talaga nila, bahala na kami dito sa Kamara ng Representante ang maggawa ng mga tanong kung paano babaguhin ang Saligang Batas. Yan lang po ang nasa table. So hindi ko maintindihan bakit debate kayo ng debate sa economic provisions. Wala namang ganyang nakasulat dun sa proposal ng mga bribery initiative proponents. Kayo naman talaga, no? Linlang na naman kayo. Dahil pag kayo'y naging matagumpay, wala pong pipigil sa inyo kung ano-anong mga itatanong nyo sa taong bayan. At yan po ay papasa na sa Korte Suprema dahil ang sabi nga ng Korte Suprema dun sa pinaka-latest na kaso ng Lambino, ay trabaho ng Kongreso kapag sila ang nag-propose ng maramihang pagbabago sa Saligang Batas, yung tinatawag na revision at hindi lamang amendment, na kapag amendment ay iisa lang yung babaguhin.
Hay, naku talaga, hindi ko maintindihan. Ako naman kasi dapat meron din katapatan sa intensyon. Huwag kasi lininin lang ang taong bayan. Pati yung diskusyon ngayon, kabahagi ng panlilinlang. Kasi hindi naman po yan kabahagi doon sa itatanong sa taong bayan na pinamumudmud ngayon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sa kada distrito ng Pilipinas, kapalit din ng salapi at kapalit ng ayuda. So mali na yung pamamaraan, mali pa yung tanong, mali pa ngayon ang debate. Dahil pag kayo po talaga natagumpay, bubuksan nila ang lahat para nga po mas mapanatili sa pwesto ang mga nakapwesto ngayon at manalo bilang pinakamataas sa pinuno ng bansa ang walang makakapanapanalo sang-ayon po sa mga surveys ngayon. Diba? So, ang mensahe ng taong bayan, let's be real. Okay? Magpakatotoo tayo. Tama na panlilinlang, tama na ang pamimili ng lagda. Isa lamang yan sa mga balentong attorney. Yes! Napakadami mga balento. Apat na balentong yung ang binanggit mo sa yung spokes hour. Oo, at ito naman ang dahilan. Kaya sinasabi ko, dapat isusulat lalong-lalo na yung sinasabi ni Presidente for the 100th time na hindi raw siya makipagtulungan sa ICC. Ang dahilan is balentong. Biro nyo, wala pang 2 taon. Sa 4 na napakahalagang issue, hindi pa kasama yung issue ng PGMA na dati ay kanyang my secret weapon, di ba? At saka yung mga cabinet officials na napalitan, gaya ni Vic Rodriguez at saka ni Claire Carlos. Mantakin mo kung di siya tinanong ng mga mahirap na mga tanong ni Claire Carlos sa debate sa SMNI, hindi sana sumikat ang presidente at hindi sana nanalo. No? Ay, nako. Ano pa ba yung 4 na sinabi ko? Yung sa China. Oo nga. Actually, meron tayong report niyan. Ganon. Sige ha, patignan ko ang report ninyo. Nahihilo ngayon ang isang dating opisyal ng Malacanang dahil sa mga pabago-bagong tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mahalagang issue. Narito po ang report. Sa pinakahuli nitong vlog ay pinuna ni former presidential spokesman Harry Roque ang tinawag niyang pagbalentong ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang issue sa bansa, partikular na sa usapin sa kooperasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court, charter change, pakikitungo sa China at peace talks sa mga terorista. Ayon kay Roque, nasa Malacanang siya noong nakaraang taon nang manindigan si Marcos Jr. laban sa ICC na sinuportahan naman ang pahayag ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ngunit dito lamang huli, sinabi ni Mr. Marcos na pinag-aaralan ng punong ehekutibo ang pagsali uli ng Pilipinas sa ICC. Of course, sasabihin ng marami, tao lang si PBBM po pwede siyang bumalento. Pero unang-una po ang bilis na pagbabalentong. Sa ICC, sa 7 buwan, nakabalentong siya 2 beses. Walang jurisdiction, pag-aaralan ng ICC, sinabi ni Rimulya, huhulihin pag pumasok, tapos papapasukin at magko-cooperate, tapos ngayon, hindi na naman magko-cooperate. Crucial ang issue ng ICC dahil pinaaresto nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa drug war. Si Duterte ang natatanging presidente ng Pilipinas na lubhang mataas ang trust and approval rating sa pagbaba nito sa pwesto. Palatandaan ng suporta ng mayurya ng taong bayan. Pinuna rin ni Atty. Roque ang pabago-bagong pahayag ng presidente sa charter change o Chacha na noong una ay si Marcos Jr. mismo ang nagpahayag na hindi ito prioridad. Sa charter change, 1 taon. Pwede ba naman yung you're both against, not a priority, and now it is a priority? 1 taon lang po ang nakalipas. Nakakahilo rin ani Roque ang peace negotiations ng gobyerno sa mga kalaban ng Estado. November 2023 na magkaroon ng kasunduan ang Communist Party of the Philippines at National Democratic Front sa Philippine government sa Oslo, Norway para ihinto na ang armed conflict sa bansa. Pero pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang mga pag-atake at paghahasik ng lagim ng NPA. At sa CPP-NPA, 6 na buwan lang. Ang nakalipas, bumalentong na. Mantakin ninyo, isang teroristang grupo na binansagan nating terorista, makikipag-peace talks tayo. Hello! Balentong na naman. Pinaka-crucial naman ani Roque ang mga pabago-bagong pahayag at desisyon ng Pangulo sa pakikitungo nito sa China. Nung siya po ay nahalal, Hunyo, anong sabi niya? China is Philippines' strongest partner. O, di ba? Ngayon, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito po'y Pebrero 2023. PBBM hailed for stance versus China.
Sabi ni PBBM, hindi pa titinak sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. Sa huli, nanindigan naman si Roque na sana'y magkaroon ng kasulatan si Marcos Jr. laban sa ICC dahil mabilis lamang raw bawiin ang mga salita kapag nagkaipitan. Nauna namang sinabi ng Philippine National Police, Office of the Solicitor General at iba pang law enforcement agencies na hindi nila i-enforce kung magsiserve ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga Duterte. Kung magbago na naman si Presidente ng isip at sabihin, okay, napakagulo niya, nagdidistab yung mag-amang Duterte na yan, sige, pahuli na yan. Tatawagan lang niya ang isang kabinete. Yung kabinete tatawagan ang mataas na opisyalis ng PNP, arestuhin na yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondeha, SM9 News. 4 na major balentong yon, Attorney Harry, ha? Well, at yan din yung pinakamaiinit na issue na hinaharap ngayon ng bansa. Ano naman ang isipin ng taong bayan doon sa pinakamaiinit na issue, bumalentong ang presidente. Pwede pa rin magbalentong yan. Hindi ko naman sinasabi na ang mga presidente hindi po pwede magpalit ng isip. Pero yung pagbabantay ko sa dating presidente Rodrigo Roa Duterte, again, I'm sorry, I have to compare, no? Dalawa lang talaga yung issue na pinabalentongan ni Presidente Duterte dati. Yung issue ng same-sex marriage, pabalentong din siya dyan dahil meron siyang mga brother-in-laws daw na LGBT. At yung sa eleksyon sa BARM, kung dapat bang patuloy sila na walang mandato o dapat mag-eleksyon na. Yun talaga ang bilang ko, parang 7 beses nagbago dyan si PRRD. Depende kung sino kausap niya. Siyempre, pag-kausap niya yung BARM, sige, i-postpone ang eleksyon. Pag-kausap niya ang mga politikong taga-BARM area, okay, ituloy ang eleksyon dahil kailangan sa demokrasya may eleksyon. No? Pero makikita niyo sa 6 na taon, dalawa yung issue na nagbabalentong siya. Ito, 2 taon, yung pinakamaiinit na issue, bumabalentong siya. Kaya kung ikaw, for instance, ay isang kongresista ngayon, at ako naman may karanasan bilang isang kongresista, at titignan mo ngayon ang mga pinagsasabi ni Presidente, mahehelo ka talaga. Hindi mo alam kung anong gusto niya. Kaya ngayon, for instance, dito sa Politicians Initiative, itutuloy ba o hindi ang pamimili ng boto? O ngayon nagsalita na ang Presidente na siya isang ayon sa charter change. Ang mensahe niyan, o sige, tuloy na natin yung pamimili ng boto. At tuloy na natin yung panlilinlang. Di ba? Kasi sa kabila ng ang iskandalo nga ay namimili ng boto at ginagamit ang mga ayuda para makakalap ng lagda. Nagsalita ang Presidente na sang-ayon na siya ngayon sa charter change. So ang basa ng mga kongresista dyan, ang sasabihin siyempre ni Mr. Speaker, ay nako, pabor na ngayon ng Presidente. Let's do it whatever at whatever cost. The end justifies the means. Machiavellian. O di ba? Malinaw kasi yan ang sinabi, pinaka-latest pronouncement ngayon ng Presidente. Ang akin lamang, bago gumawa ng posisyon, ang pinakamataas na opisyalis ng bayan, dapat pinag-aaralan ng mabuti. Dahil pag hindi mo pinag-aaralan mabuti, dyan talaga magbabale-balentong. Sa charter change, dapat pinag-aralan yan ako naman kasi, naniniwala ako na yung Presidente talagang naninindigan, hindi kinakailangan. Kaya lang, kinakailangan suportahan na yung kanyang insan dahil napasubo na Mukha naman kawawa si Speaker kung i-abandon niya ngayon. Yan ang totoong tingin ko. Na sa puso at damdamin ni Presidente, hindi talaga kailangan dahil, nako, kung marinig niyo yung mga salita niya nung siya'y nangangampanya pa at nung Pebrero ng 1 taon, malinaw ang conviction niya, hindi kinakailangan yan. Pero kinakailangan salbahin din yung presidential insan. Isa rin sa pinakamalapit na kaibigan niya Kung a-abandon niya ngayon, ay nako, di mawawalan ng respeto yung mga kongresista sa kanyang presidential insan. Diba? Hay, nako po talaga. No? Pero ang akin lang naman, wag po kayo magagalit Ulitin ko po, pagtatapat ko sa inyo. Sa pag-uusap namin ni VP, talagang sinasabi niya, wag nating tirahin si PBBM. Dahil meron naman tayong linya ng komunikasyon sa kanya. And that applies to both of us, hindi lang naman kay BP. At ako po, hindi po ako tumitira kay PBBM. Too late na hero po ako para tumira. Dahil ang sinasabi ko, kapag tinira ko si PBBM, naku, ang laking pagkakamali mo na umakit ka sa entablado ni PBBM ng huling eleksyon. At hindi naman po ako nagkamali. Mr. President, if you are listening, alam ko, baka naman nanonood ka sa YouTube dahil wala na kaming prangkisa, tinanggalan na kami ng prangkisa ng iyong MTC. Ang katotohanan po, hindi ko po pwedeng aminin na nagkamali ako sa pagsuporta sa inyo. Naniniwala po ako sa inyong pagkatao. Naniniwala po ako na isa kayo sa pinaka-pure in intent
Pero at the same time, Mr. President, kinakailangan maging malinaw. Napapanig ka sa taong bayan dahil ikaw ay pinagkatiwalaan ng 31 million people. So sa mga bagay-bagay na malinaw na mali, yung paggamit ng salapi ng bayan para kumuha ng pirma, yung paglilindang, dapat manindigan ka maski mapapahiya ang iyong pinsan si Mr. Espeker. Dahil kung hindi po, abay, baka mabago yung pagtingin sa inyo ng taong bayan at mawala yung tiwala na ibinigay sa inyo at pinagkaloob sa inyo ng 31 million Pilipinos. Yun lang po, Mr. Attorney, President. maidugtong ko lang, sa panahon ni PRRD, meron din bang parang na-implement siya, na naging utos niya, nakalauna nakita niya yung epekto tapos pinabawi niya? Meron din yung charter change. Pinaggastusan pa niya yan. Bumuo siya ng Constitutional Commission. Pinag-aralan kung ano yung mga provision na dapat baguhin. Binigyan ng pondo. Pero matapos yung exercise na yun at nakita niya na hindi prioridad ng taong bayan sa taong bayan, he let it go. Kasi siya, hindi naman siya bumalentong. Nanatili siya sa paninindigan na kinakailangan magkaroon ng federalism. Pero matapos na pag-aralang mabuti ng pinakamagagaling na mga utak sa legal profession, yung mga dapat na baguhin sa saligang batas, at nakita niya na ang timpla ng taong bayan ay hindi prioridad ang charter change, umatras siya, pero hindi siya bumalentong. Hindi niya sinabi na hindi kinakailangan. Nanindigan siya as a candidate, kinakailangan federalismo. Pinag-aralan, sinumbite sa taong bayan, nagkaroon ng diskusyon, hindi namili ng pirma, hindi umabot sa pagdating na pamimili ng pirma, at nung ang timpla nga ay hindi namin tingin na importante yan, binitawan niya. So kumbaga, attorney, nakinig siya sa taong bayan na siyang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya dyan sa pwesto. Well, yun na po. Pareho naman silang veteran na politiko. Kaya alam ko na hindi rin po pwede magbigi-bigihan si PBBM sa boses ng taong bayan na sa panahon ngayon, ang inaarayan ng taong bayan ay yung patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, at yung mas mataas na sahod. Itong mga bagay-bagay na po ito ay hindi naman po mabibigyan ng agarang solusyon sa pamamagitan ng charter change. Ang kinakailangan po natin, pababain ang halaga ng kuryente. Pababain ang halaga hanggat maaari ng gasolina. Kinakailangan tanggalin ang korupsyon. Kinakailangan tanggalin ang red tape. Marami naman pong initiatives ngayon sa PBBM na patungo na tayo ron. Yun po ang ating pukpukin pa. Dahil itong saligang batas nito, kahit anong gawin natin, kung nandiyan pa rin yung mga hadlang para sa pag-unlad, hindi pa rin po mas lalong mapapabilis ang ating pag-unlad. Although, I give credit where credit is due, even without charter change, nagtagumpay naman po ang PBBM na palaguin ang ating ekonomiya sa nakalipas na 2 taon. Siguro dapat kausapin natin yung ating resident economist, no? At tanungin natin na sa administrasyon ba ni PBBM na meron na tayong 2 growth figures noong 2022 at 2023, napakita ba mismo ni PBBM na hindi kinakailangan baguhin ang Sana panood niyo ang video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!